Narito ang mga 10 most developed cities in Visayas, Mindanao. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. 10. Butuan City. Sa Butuan City, ito'y naglilingkod bilang sentral na sentro para sa kalakalan, industriya at administrasyon sa rehiyong Caraga. Bilang isang mahalagang sentro ng kalakalan sa Hilagang Mindanao, ito ay may magagandang kalsadang koneksyon patungo sa mga pangunahing lungsod tulad ng Davao, Cagayan de Oro, Malaybalay at Surigao. Bukod dito, ang Butuan City ay tahanan ng isa sa pinakamataong paliparan ng bansa, ang Bancasi Domestic Airport, kung saan nag-ooperate ang Cebu Pacific at Philippine Airlines ng mga flight papunta at mula sa lungsod. Bukod dito, ang malapit na Nasipit International Port at Masao Port ay naglalaro ng mahalagang papel sa paghandle ng pangangailangan ng lungsod sa pag-angkat at pagpapadala ng kargamento. 9. Mandaue City. Ang lungsod ng Mandaue ay matatagpuan sa Region 7 ng Central Visayas at ito ay nasa mismong gitna ng lalawigan ng Cebu. Ito ay isa sa 2 highly urbanized cities sa rehiyon kasama ang lungsod ng Cebu. Kilala ang Mandaue City bilang sentro ng industrialisasyon sa rehiyon at may humigit kumulang na 10,000 pook industrial at commercial, kaya't ito ay isang mahalagang sentro ng industrialisasyon sa bansa. 8. General Santos City. Ang lungsod ng General Santos ay isang urbanisadong lungsod na matatagpuan sa timog bahagi ng South Cotabato. Kilala bilang tuna capital ng Pilipinas at sentro ng mga practitioner at kumpanya sa media. Bukod dito, ito rin ang pangunahing destinasyon para sa pamimili sa rehiyon at nangaakit ng mga residente mula sa mga kalapit na lugar para mamili, libangan at mga gawaing pampalakasan. Ang General Santos International Airport na may 3,227 metro na runway ay tinuturing na pinakamalaking paliparan sa Mindanao. 7. Iloilo City. Ang Iloilo City sa lalawigan ng Iloilo ay kilala sa mga iba't ibang pistahan na pinagdiriwang sa lungsod at iba't ibang bayan nito. Sa kabila ng kanyang modernong pag-unlad, tinataguyod nito ang kanyang tradisyonal na kaharian at malinis na kalikasan. Ito ay lalo pang kilala dahil sa Dinadyang Festival at tinuturing na isang mahalagang pagdiriwang sa bansa. Bukod dito, ito ay naging paboritong destinasyon para sa mga komperensya at pagpupulong na may mataas na kalidad ng mga accommodation. 6. Lapu-Lapu City. Ang lungsod ng Lapu-Lapu ay isa sa mga kasamang lungsod sa Metro Cebu na konektado sa Mandaue sa isla ng Mactan sa pamamagitan ng Mactan-Mandaue Bridge at Marcelo Fernan Bridge. Bukod dito, ang lungsod ay tahanan ng Mactan Cebu International Airport, ang ikalawang pinakamalakas na paliparan sa Pilipinas. Ang Pilipinas na lumalagong urbanong sentro na ito ay nag-host ng ilang kilalang komersyal at industrial na mga establishmento, kabilang ang General Maliling Company, isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa. Sa loob ng lungsod, ang Cebu Shipyard and Engineering Works ay nagsasagawa ng operasyon na ini-sponsor ni Dad Cleland bilang isang proyekto. 5. Cagayan de Oro City. Ang Cagayan de Oro City ay kilala dahil itinala ito ng United Nations noong 2014 bilang isang lumalagong lungsod. Ito ay dahil sa malalakas na pundasyon na tumulong sa pagpapalakas ng kanyang posisyon bilang isang lumalagong lungsod sa negosyo sa Mindanao. Ang Cagayan de Oro City ay isang sentro ng ekonomiya at pinansyal sa Mindanao dahil sa magandang kalagayan nito sa trapiko, kapayapaan at kaayusan. Sa Cagayan de Oro, mayroong matatag na supply ng kuryente, mahusay na manggagawa, epektibong pamahalaan at angkop na infrastruktura. Itong tahanan ng Philippine Shell Petroleum Corporation, pati na rin ng Abbas Denard Mindanao Import Facility o NMIF. 4. Zamboanga City. Ang Zamboanga City ay isa sa pinakamalalaking lungsod sa Pilipinas pagdating sa lawak ng lupa. Ito rin ang pangalawang pinakamalaking lungsod sa Mindanao matapos ang lungsod ng Davao. Ang lungsod ay may mahalagang papel bilang pangunahing hub ng transportasyon patungo sa Sulu Archipelago sa Timog. Noong panahon ng kolonyalismo ng mga Kastila, nagbibigay proteksyon ng Zamboanga sa natitirang bahagi ng Pilipinas laban sa mga mapanganib na mga terorismo, isang banta sa patuloy na umiiral hanggang sa kasalukuyan. 3.
Iligan City. Naghahayag ang lungsod ng Iligan sa baybayin ng Look ng Iligan. Itong pangunahing industrial na lungsod ng isla at naglalaro ng mahalagang papel sa labas ng ilog ng Iligan. Ang kanyang paglago ay malaki ang pinagmulan sa kalapit na ilog Agus na may malaking potensyal sa hydropower na pinagtatrabahuhan sa Maria Cristina Falls. Ang mga industriya rito ay kinabibilangan ng mga pabrika ng bakal. Bukod dito, ginagawa rin ng pataba, semento at plywood. 2. Davao City. Ang Davao City ay kilala rin bilang ang lungsod ng Davao ay isa sa pinakamalalaking lungsod sa mundo sa aspeto ng lawak ng lupa na nagmamay-ari ng malawak na taniman ng nyog at bukirin ng palay. Ito ay nagsisilbing pangunahing kabisera para sa mga komersyal at administratibong aktibidad sa rehiyon at ito ay maayos na konektado sa isang pangunahing paliparan at mga kalsada. Ang lungsod ay pangunahing sentro sa silangang Mindanao at sumasaklaw sa halos 50 na maliliit na pantalan sa aspeto ng kalakal. Kasama sa mga industriya nito ang produksyon ng abaka, tela, semento at plywood. 1. Cebu City. Ang Cebu City ay isang unang klaseng lubusang urbanisadong lungsod sa rehiyon ng Visayas sa Pilipinas. Ang makasaysayang lungsod na ito ay isa sa mga pinakapopular na pinto ng pagpasok para sa mga dayuhan na may pinakamalalakas na pantalan sa Pilipinas at pangalawang pinakamalaking paliparan. Sa nakaraang dekada, ang malakas na pag-aanak ng dayuhang pamumuhunan ay nagresulta sa paglikha ng daang-daang libong trabaho sa mga call centers at pabrika. Ang mabilis na paglago ng ekonomiya ay nagdulot ng pag-usbong ng makabagong skyline ng lungsod at pag-unlad ng lumalagong middle class. Ang industriya ng turismo rin ay umaasenso, lalo na sa mga bisitante mula sa Australia, United Kingdom, South Korea, Japan at China. Salamat po sa panonood.